Mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isa na namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyog. Ito mga kabunyog may ano tayo ngayon, may tatlo tayong topics na pag-uusapan. Huwag kayo pong aalis. Pag-usapan natin 'to. Ang una, matapos ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon, ah, mayroon na namang pahayag si si Villanueva. Umalma sa sinabi ni Senador Ping Lacson na hindi pa siya cleared. Ah, mamaya, pag-usapan natin 'yan. O ito, matapos ng formal na mabuo at makapanumpa yung independent na Commission for Infrastructure, ayan, ano na kaagad, may mga ininspeksyon na kaagad itong mga projects ano, at nakita na kaagad ang anomalya. Ah, okey din itong independent commission, at least ano na, sumasabak na. Hmm, si dating District Engineer Bryce Hernandez, ah, pinayagan ng Senate Blue Ribbon, na makalabas sa kanyang detention facility sa Senado. Hmm. Ang rason bakit pinayagan siyang makalabas para maghanap ng ebidensya. Mamaya ipapaliwanag natin 'yan. Okay. Ito mga kabunyog, mga kababayan, sa pagdinig kahapon ng Senate Blue Ribbon, ah, ah, parang nakabawi si Senador Joel Villanueva. Kasi pinabuelo siya ni Senador Ping Lacson. Kaya lang, may na-expose din kahapon. Ang sabi kahapon sa hearing ng Senate Blue Ribbon, may 600 million na pundo. Yung tinutukoy yan ni Bryce Hernandez na pundo ni Joel Villanueva di umano. Pero wala siya sa GAA. Wala siya sa GAA. Okay, akala ni Joel Villanueva okay na kasi wala daw sa GAA, sa General Appropriations Act. Pero sabi ni Senador Ping Lacson, nandun siya sa unprogrammed funds. O di ganun din, ganun din. Kaya dahil diyan, sinabi ni Senador Ping Lacson, hindi pa rin cleared sila, ang dalawa niyang kasamahang senador, si Senador Jinggoy at si Senador Joel Villanueva. Sabi ni Ping Lacson, tuloy pa rin silang bahagi ng iimbestigahan. Kaya ngayon, naglabas ng pahayag si Joel Villanueva, umaalma. umaalma. Umaalma, hindi raw siya tinatantanan. Hmm? Bakit lahat na lang daw ng problema ng Bulacan sa kanya dinadala? Ayan. Ah, Pag-usapan natin yan mga kabunyog. Hmm. Ah, si Joel Villanueva kahapon, siyempre hindi kasi bumabago ng statement si Alcantara, yung sinasabing tao ni Villanueva. Talagang wala pa ring tinuturo, hindi pa rin nagsasabi ng katotohanan yung si Alcantara. Tinuturo ni Alcantara ang may kasalanan sila Bryce Hernandez. Kahit siya daw biktima siya at hindi raw totoo na may mga politikong nasa likod ng mga anomalya sa Bulacan. Sabi ni Alcantara. Kaya ligtas, ligtas ang mga pinangalanan ni Bryce Hernandez na senador na sila Joel Villanueva at Jingo Estrada. Kahapon, pinatunayan na naman ni Villanueva, may mga nagpapakita pa siya, presentation, paano dinudukturan ang mga messages sa Viber, sa Meta. Sabi niya, madali lang namang gawin yan. Kaya kahapon, pinabuelo siya ni Senador Ping Lacson. May mga nagre-react nga sa naging handling pagpapatakbo ni Senador Ping Lacson ng Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Parang napaka ano niya, anong tawag diyan? Parang parang napaka-magaan niya, masyado siyang magaan kina Villanueva at saka kila Jinggoy. Kasi pinabuelo niya sila Jinggoy at saka si Joel na Villanueva na ikukumprontahin ang mga resource persons, sila Bryce Hernandez at sila JP Mendoza. Sabi ng mga nanood ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, parang pinabuelong masyado ni Ping Lacson ang dalawang senador. Kaya lang, sabi naman ni Senador Ping Lacson, ay karapatan din nilang kumprontahin yung mga nag-aakusa sa kanila. Pero doon sa mga nagsasabi na parang cleaner o pinalibre na ni Ping Lacson si Joel Villanueva at saka si Jingo Estrada, nilinaw ni Senador Ping Lacson, hindi.
Hindi, sabi niya. Sa katunayan, yung issue ng mga pondo, yung 355 million na di umano ni Jinggoy, at saka yung 600 million ni Joel Villanueva, nandyan pa rin yan. Sabi ni Senador Ping Lacson. Nakita yan, napatunayan yan na mayroon niyang 355 million at mayroon ngang 600 million. Ang pagkakaiba lang, yung 355 million, ah, insertion siya sa 2025. Pero yung 600 million, hindi siya sa General Appropriations Act. Kaya ang sabi ni Senador Ping Lacson, nasa ano siya, unprogrammed funds. Anyway, unprogrammed funds man yan o ano, ang importante, totoo yung sinabi ni Bryce Hernandez na may 600 million at di umano ito'y kay Villanueva. Kaya lang yun na nga sa unprogrammed funds. Kaya hindi pa rin libre sila Jinggoy at saka si Joel Villanueva. Ipapaliwanag pa rin nila ang issue ng mga pundong ito. Ngayon, kaya napilitan maglabas ngayon na naman ng pahayag si Joel Villanueva. Mahaba yung kanyang mga sinabi. Sabi ni Joel Villanueva, bakit daw hindi siya tinatantanan? Bakit daw hindi siya tinitigilan? Hmm? Lahat na lang daw ng nangyayari sa Bulacan sa kanya sinisisi. Ha? Sabi ni Joel Villanueva. At sinabi niya, nagsimula daw kasi yan na ano, na pag-initan siya dahil binanggit niya nga yung pangalan na hindi binabanggit ni Numan, yung pangalan ni Saldico. Anyway, binabanggit niya si Saldico. Ay si Saldico rin naman, iniimbestigahan din sa Kamara eh. At iimbestigahan din yan ng komisyon. Kaya wag kang mag-alala, Joel Villanueva. Pareho na kayo, iimbestigahan. So, anyway, kung wala ka naman talagang kasalanan, eh di malalaman naman yan sa bandang huli. Malalaman naman yan sa bandang huli. Um, Hayaan mo lang, ilabas mo lang yung mga ano mo, kasagutan. Eh, ang problema mo ngayon, si Bryce Hernandez, parang na-challenge ngayon si Bryce Hernandez na maghanap ng ebidensya. Kasi sinabihan na wala namang ebidensya, panay aligasyon lang. Eh, ano kasi si Bryce Hernandez eh, nakakulong. Sinight in contempt siya noon kay Marcoleta pa. Pagkatapos dinala siya sa Kamara. Pagkatapos kinulong naman siya sa PNP Custodial Facility. Pagkatapos dinala siya sa Pasay City Jail. Pagkatapos dinala sa Senado. Kaya mula nang magsalita si Bryce Hernandez tungkol sa pangalan ni Joel Villanueva at ni Jinggoy, hindi niya na nakausap ang mga posibleng testigo katulong niya. Hindi na naisaayos ang mga dokumento na posibleng mayroon siya. Kaya nagpaalam si Bryce Hernandez sa committee ni Senate na Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na payagan siyang makalabas. O ngayon, pinayagan naman siya para maghanap ng ebidensya. At kapag may ebidensya na siya, ipipresent. Ayun. Kaya hindi pa tapos Joel Villanueva. Kumbaga, ah, ang sabi niyo, walang mga ebidensya si Bryce Hernandez. Ay ngayon, na-challenge yung tao. Maghahanap ng ebidensya. Ipipresent yung ebidensya sa sunod na hearing. Kaya hintayin natin. Kaya hindi pa tapos sa Joel Villanueva ang issue. Hayaan natin. O ito, mga kabunyog, itong bagong buong Independent Commission for Infrastructure, nagsimula na ng kanilang trabaho. Matapos silang mabuo at makapanumpa, ang kaagad-agad buwelo na sila, lumalarga na. Ang unang ginawa nila, nagsampul silang magbisita ng mga flood control projects. Doon muna sa malapit. At ang pinuntahan nila, Quezon City. Yun. Kasi alam naman natin ang Quezon City, napakaraming flood control projects ang pinatupad. Pero grabe ang pagbaha. Kaya nag-decide silang bisitahin yung mga ilan sa mga flood control projects doon. Ang isa pa, pinatawag nila si Bryce Hernandez, kinausap, sinimula ng interviewin. At nangako na si Bryce Hernandez. Actually, hindi nangako. Sinauli na talaga yung isa sa mga luxury cars na na nakuha niya dahil sa mga anomalya sa flood control. Kaya maganda yung tinatakbo ng itong Independent Commission for Infrastructure. Kaya talagang sa Quezon City pa lang, ilang flood control projects pa lang, sabi ni dating DPWH Secretary Babe Singson, talagang
obvious ang kalokohan daw doon sa mga flood control projects na yun. Chop-chop, chop-chop daw eh. Mm. Tapos ah, ano, sa iba pang lugar nakatakda na nilang puntahan. Anyway, at least umuusad na yung Independent Commission for Infrastructure. May mga ginagawa na. Pinatawag na rin si Bryce Hernandez, marami at sabi ni Mayor Magalong, natutuwa sila na sinasabi lahat ni Bryce Hernandez. Kaya mukhang magiging star witness si Bryce Hernandez dito sa anong ito, sa isyung ito ng mga katiwalian sa flood control lalo sa Bulacan. Talagang nagko-cooperate daw si Bryce Hernandez eh, sabi ni Mayor Magalong. Oh. Anyway, abangan pa natin ang mga susunod na gagawin ng nasabing Independent Commission for Infrastructure. Ang importante ngayon, nagsisimula na ito ng trabaho, nag-i-interview na ng mga dapat interviewin, nagbibisita na ng mga ilang flood control projects. Hmm? At nagsimula na rin silang may accomplishment na may nakabalik ng kahit pa paano isang luxury car. 22 million yata yun, yung halaga nun. Kaya matindi rin. Ah, okay, good luck sa Independent Commission. Siguro, isang magiging malaking trabaho nito, pag-iimbestiga kay Saldico, pag-iimbestiga rin sa mga senador. Hmm? Kasi hindi magiging kapanipaniwala pag Senado ang nag-imbestiga sa sarili nilang senador. Hmm. Ah, Hindi rin kapanipaniwala na kapag ang House ang nag-imbestiga kay Saldico. Hmm. Pero 'pag independent commission, yung create na independent commission, medyo may tiwala pa ang tao. Kaya maraming tatrabahuhin itong independent commission na ito for infrastructure. Okay, dito tayo sa panghuli nating topic, no? Si Bryce Hernandez, yun nga, pinayagang labas ng kulungan. Hmm? Si Bryce Hernandez kasi isinight in contempt nung pagdinig nung September 8, si Marcoleta pa ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Kinaumagahan, nagpunta siya ng House, doon pinangalanan niya na si Jinggoy at saka si Joel Villanueva. Pero nag-request siya na wag na siyang ibalik sa Senado kasi nga may pinangalanan siyang senador. Pinagbigyan naman siya. Dinala siya sa PNP Custodial Facility. Pagdating sa PNP Custodial Facility, nagalit sila Marcoleta, sila Bato de la Rosa, Cayetano. Bakit daw special ang treatment kay Bryce Hernandez? So dinala na naman siya sa City Jail ng Pasay. Pagkatapos, dinala na naman siya sa Senado at nandun siya sa Senado. Naka-detain pa rin. Kaya lang, dahil nga ang issue ay wala daw pa siyang ebidensyang mai-present. Hmm? Na-challenge ngayon si Bryce Hernandez, humiling ngayon sa kay Senador Ping Lacson na payagan siyang makalabas. Pinagbigyan naman. Hmm? Ah, Tuwing Sabado-Linggo yata makakalabas siya, may kasama siyang security ng Senado, 6 AM to 6 PM. Ayan, pupuntahan niya kung ang sinong mga dapat kausapin, kukunin niya yung mga dokumento. Kaya pagharap niya uli dito sa Senate Blue Ribbon, marami na siya niyang maibibigay. Abangan natin, sigurado, ano yan, kinakabahan na sigurado. Si Joel Villanueva, sabi niya walang ebidensya eh. Baka sa pagbabalik ni Bryce Hernandez sa sunod na hearing, mayroon ng dagdag na mga ebidensya. Kasi nung nakaraan, mga pinakita niya, yung mga pictures ng pera, yung pictures ng yung mga yung mga messages ni palitan ni Alcantara at ni Villanueva. Kaya pero hindi pa sumapat 'yon. Hindi pa sumapat 'yon. Sabi ni Bryce Hernandez, marami pa siyang testigo, marami pa siyang ebidensyang ilalabas. Kaya pinagbigyan siya ni Senador Ping Lacson. Kasi ang sabi ni Senador Ping Lacson, kailangang makahanap ng mga dagdag na ebidensya si Bryce Hernandez kasi kung yung mga sinabi niya lang at pinakita, mga ano pa yon, mga aligasyon pa lang, hindi pa sasapat yun. Kaya at siya, lagi siyang sinasabihan na district engineer, na dating district engineer nung yung boss niya na si Henry Alcantara, na nagsisinungaling daw siya. Sinasabihan din siya ni Ping Lacson na nagsisinungaling siya, ay ni Joel Villanueva na nagsisinungaling siya. Sinabihan din siya ni Jinggoy Estrada, nagsisinungaling siya. Na-challenge ngayon si Bryce Hernandez. Payagan siyang makakuha ng ebidensya. Payagan siyang makalabas.
pinayagan naman, 'yan. Kaya ano 'yan, magkakasubukan 'yan sa susunod na mga harap, abangan natin. O 'yan mga kabunyog, mga kababayan, ito ang ating Attorney Enzo Bunyog.